Amen. God bless you po, beloved Brother Luis. Ito, maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Mga minamahal tayo po yung manalangin. Praise God. Hallelujah. Dakilat mapagpala namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na Panginoon. Pinakamamahal na Panginoon, kami pinagpupunin, papasalamat sa iyo, O Diyos, sa malayang pagkakataon, pinagkalabas sa bawat isa sa amin. Aming pumapakinggan ng salita ng aming dalangin, Diyos, magsilbi ito ng aming. Pagka ng aming kaluluwa, maging sa aming mga webcast viewers, buksan mo malapang ng kanilang puso't kaisipan, malapang Panginoon, magsilbi itong pagkain din ng kanilang kaluluwa, at lumalo sila sa panalagawa, ang ibang lingkod, patnubayan mo ko sapagkat kung sa akin ay wala akong magawa, at sa makapangyarihang pangalan namin sinasaway, lahat ng demonyo at lang pagkanilangan ka out in the mighty of Jesus. Hallelujah, praise the Lord, brother, dakilang Diyos. Ang pinakamataas sa pagpupuri, paglulahati, kadakilaan, tao sa pusong pagpasalamat, ay naukulam sa ating dakilang Diyos na buhay sa ating po pinakamamahal na Panginoon Kristo. At ako'y mabatay sa magandang hapon, nagbibigay ng dobleng paggalang sa ating minamahal ginagalang Pastor Evangelista Willis Almeida, the time prophet of God. At patuloy po natin sinasaraw ang blessed memories and teachings of our beloved son Pastor Lina C. Almeida. Magandang hapon din po sa buong sambayan natin mga pastor. At magandang hapon sa ating po mga webcast viewers. Magandang hapon sa ating lahat. Puri natin dakilang Diyos. Ating pong paksaing ngayong hapon na ito, ipamagatan natin minamahal ko, kayamanan ba o kaligtasan? Marami po sa atin, minamahal ko nang tayo po itawagin ng ating dakilang Diyos, ikaw sa buhay. Marami po, sabi nga po, iba nagtutulak lang ng kariton. Doon na rin nakatira. Dahil ang tao may bisyo, kinakailangan siya na rin magbenta, minamahal ko ng pinagbabawal na gamot. Maglasing kaya. Alam mo minamahal, yung paglalasing, aking napatunayan sa aking sarili. Unang-una, wala itong maidudulot na mabuti. Ang sabi nga nila, magkakaroon ka lang ng maraming kaibigan. Ngayon at hindi na ako naglalasing ng alak, nasaan at sinasabi nilang kaibigan. So ganun minamahal. Ang paglalasing, minamahal ko ito ay sinasabi nating pakikisama. Kung wala magawa, edi maglasing. Ngunit, ihambing natin minamahal ko sa kaligtasan na pinagkaloob sa atin ng ating dakilang Diyos. Ang karamihan sa atin minamahal, nag-iisip ng kinabukasan. Ano kaya ay papakain ko sa pamilya ko? Ano kaya ang matatapos ng kurso ng anak ko? Ito lang ang aking hanap buhay. Tandaan po natin, minamahal. Ilagay natin sa ating puso't kaisipan na tayo naglilingkod sa Diyos na buhay at makapangyarihan. Kaya niyang gawin lahat ng imposible na inaakala ng tao minamahal ko na imposible. At tignan po natin, minamahal, ang sabi nga ng ating malapastor sa isang nagnanais pumunta sa ibang bansa, ang sabi niya, anak, dito ko na lang, magtapat ka at isang tsak na bagay, pagpapalain ka ng ating dakilang Diyos. Ginawa ba yun ang ating pinakamalapon, minamahal? Opo, ginawa. Kaya makita po natin, minamahal, kung ikay mayroong 100% na pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos, isang tsak na bagay, gagawin ng lahat ng pinakamalapon nun ang mga bagay na imposibleng gawin ng tao. Ating basahin, minamahal ko yung halimbawa, minamahal ko na isang taong mayaman na lumapit sa ating Panginoon Kristo. Hindi niya maiwanan ng kanyang kayamanan. Ano sabi ng Panginoon? Hindi siya makakapasok sa pintuan ng langit. Bakit minamahal? Ganito rin sa ating mga buhay natin ngayon, minamahal ko, ating mga kababayan. Ilang milyong Pilipino minamahal ko. Naghihintay sila ng kinabukasan. Naghihintay sila ng magandang hanap buhay. Ngunit, sa isang Kristiyano, hinanap niya ang pinakamamahal ng Panginoon at pinagpala siya ng ating dakilang Diyos. Kaya nga po minamahal, huwag nating paghaluin
yung paglilingkod sa Diyos na ang hinahanap natin, minamahal kinabukasan, sapagkat ang totoong kinabukasan ng Kristiyano, wala dito sa lupa, nasa langit. Nakahanda na yon noong araw pa. Kaya tingnan po natin, minamahal, basahin natin, minamahal ko. Ipinagpalit ng taong mayaman ang paglilingkod sa Diyos, minamahal ko. At ang pinili niya yung kanyang kayamanan. Dito sa aklat ng Mateo Kapitulo 19, ang versikulo 16 hanggang 22. Praise God. Dito po sa Mateo 19, talata 16 hanggang 22, ganito po ang pagkasulat. At narito, lumapit sa kanya ang isa at nagsabi, Guro, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na wala hanggan? At sinabi niya sa kanya, bakit mo tinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti. Datapwat kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Sinabi sa kanya, alin-alin? At sinabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi sa di katotohanan. Igalang mo ang iyong ama at ng inyong ina, at ibigin mo ang iyong kapwa na gaya na iyong sarili. Sinabi sa kanya ng binata, ang lahat ng mga bagay na ito ay ginanap ko. Ano pa ang kulang sa akin? Sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging sakdal, humayo ka. Ipagbili mo ang tinatangkilik mo at ibigay mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Datapwat nang marinig ng binata ang ganitong pananalita, ay yumaon siyang namamanglaw sapagkat siya isang may maraming pag-aari. Amen. God bless you po, beloved brother Renato. Sumakita po natin, minamahal. Yun agad ang tinumbok ng salita ng ating dakilang Diyos. Ipagmili mo yung kayamanan, sumunod ka sa akin. Alam kasi ng ating dakilang Diyos ang darating ang araw na tao mga ganon. Yun ang kanilang iisipin. Oo, natupad ko lahat ang utos. Dumadalo ko sa gawain. Hindi na ako siyempre mapatay. Hindi nga ako nagsisinungaling. O dahil sabi ng ating dakilang Diyos, ipagwili mo ang nasa iyo at sumunod ka sa akin. Yun ang hindi makalimutan ng tao, minamahal. Bakit kinakailangan mawala ang lahat sa akin at susunod ako sa Diyos? Bakit dapat mawala ang aking kayamanan? Sapagkat alam ng ating dakilang Diyos, kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon yung iyong puso at kaisipan. Pag wala ka nang iniisip, minamahal, katulad sa atin, minamahal ko, meron tayong mga kapatid na Kristiyano, minamahal ko, na hindi man yun ang kanilang iniisip. Hinahayaan nilang ang Diyos ang magmanipula ng kanilang buhay. Hinahanap nila, minamahal ko, ang presensya ng ating dakilang Diyos, hindi yung presensya ng salapi na kanilang binibilang sa kanilang bulsa. Oo, sino nga bang hindi nagnanais, minamahal ko, na hindi yumaman? Ngunit, ang kayamanang yun, minamahal, kung magiging hadlang sa paglilingkod mo, di bali ka nang mabuhay ng mahirap, basta papunta ka naman sa langit. Ngunit sa mga hindi naturoon ng katotohanan, minamahal, yun ang hinahanap, yun ang kailangan. Ang pera, minamahal ko. Ang kasikatan, yun po minamahal. Noong kami nag-meeting, minamahal ko, sa preachers meeting, minamahal. Magkano ang pera ko? Alam ko kukulangin na. Ngunit may inabot sa akin, minamahal ko, 3,000. Hindi ako humingi. Alam ng dakilang Diyos na kailangan ko. Isipin natin yun, minamahal. Kung ikaw'y naglilingkod ng tapat sa Diyos, at alam naman ang Panginoon ang kailangan mo, hindi ka na mag-iisip ng ano pa mang bagay, sapagkat ang Diyos ang bahala sa iyo. Ngunit ang mga tao, minamahal ko, yung pong inasa isip nila, ano ipapakain ko sa pamilya ko? Tandaan po natin, minamahal, if you worry, sabi natin mga pastor, bayaan mo yung problema mo maging problema. Maglingkod ka sa Diyos. At makita po natin yung mayaman, minamahal, naging mabuting tao. Ngunit hindi niya maiwanan yung kayamanan niya. Bakit, minamahal? Ulitin ko,
Yun kasi ang alam natin dakilang Diyos. Ang magiging hadlang. Ang magiging hadlang upang pumunta ka sa langit. Makita po natin, minamahal. Daya naman ikaw ni Brother Fred. Kasi nag-iisa lang siya sa buhay. Maniwala kayo mga minamahal, mga kapatid. Marami akong kamag-anak na humingi ng tulong. Marami akong kapitbahay, minamahal ko. Ngunit tandaan po natin, minamahal, kung inuna mo ang ating dakilang Diyos, isang tiyak na bagay, pagpapalain kalubusan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tandaan po natin yung minamahal. Kaya nga po, tignan po natin, doon tayo sa mayaman. Ha? Hindi maiwanan ng kayamanan. Ngunit doon tayo minamahal ko, doon sa tao minamahal ko, na magiging tagapagmana ng Ehipto. Ngunit, pinili niya ang hirap, minamahal. Makamtan lamang ang Panginoon Kristo. Basahin natin, minamahal ko, sa Hebreo Kapitulo 11, versikulo 24, 25 at 26. Praise God. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 11, versikulo 24 hanggang 26. Sa pananampalataya ng lumaki na si Moises, na tinanggihan siya na tawaging anak na babae ni Paraon. Na pinili pa na ang siyang tampalasananin na kasama ng bayan ng Diyos. Kaysa sa nagtamo ng pagsisikupas ng kaligayahan ng pagkasala sa 26 at narinig na malaking kayamanan ang kadustahan ni Kristo kaysa mga kayamanan ng Ehipto sapagkat ang kanyang tinititigan ang gantimpala kabayaran. So, tinititigan ni Moses yung gantimpalang kabayaran. Sa atin ba, yung ba ang goal natin, bakit tayo dumadalo? Ang kabayaran ng lahat ng bagay, ang makita mo ng mukhaan, ang ating dakilang Diyos. Nasa piling ka ng pinakamamalapan, nakatira ka sa mansyon. Oo, dito sa lupa. Hindi tayo lahat, minamal ko, yayaman. Meron lang yung tama-tama lang, meron na talagang nangangailangan. Manalangin ka. Mag-pray ka sa malang Panginoon na huwag kang pababayaan. Yung po minamahal, sapagkat ang Diyos hindi kailanman, hindi siya nagpapabaya. Nakikita ng dakilang Diyos ang nasa puso't kaisipan ng bawat isa. Kaya tignan po natin, minamahal. Maraming tao nangangailangan, kinakailangan magtinda ng shabu. Mangurakot kaya, minamahal ko. Tumayo sa kanto at tapon-tapunan lang ng pera. Yun sa kanila, minamahal. For 34 years, hindi ko ginawa yun. Yet, binuhay ako ng pinakamamalapanan. Wala akong, sinasabi ng balingkod, minamahal ko, wala akong hiningan ng pabor. Wala. Ay ang Diyos lamang minamahal. At dinala ako ng Diyos, minamahal ko doon sa dapat kong kalagyan na hindi ako mangangailangan ng katulad ng iba. Hindi ako sa nagkukumpara, minamahal. Nagtiwala kasi ako sa ating dakilang Diyos, minamahal. Kahit ano sabihin nila, minamahal ko. Ulitin ko, yung mga kabats ko, minamahal ko na SPO4, nagretiro, minamahal. Magkano pensyon nila? From 25,000 to 35,000. Ay ibang lingkod, minamahal. 34 years ago, wala akong gamot, wala akong maintenance, wala akong kailangan sa kanila. Bakit, minamahal? Inilagay ako ng ating dakilang Diyos sa dapat kalagyan sa gawaing Jesus Miracle Day ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi, minamahal, sinunod ni Amang Abraham ang utos ng ating dakilang Diyos. So makita po natin. Pag-aralan natin itong mabuti, minamahal. Hindi tayo dumadalo upang pagalitan. Hindi, minamahal. Dumadalo tayo upang buksan ang ating dakilang Diyos, ang ating kaisipan, minamahal ko, na higit sa lahat, kailangan ng tao ang Diyos. Hindi mga bagay sa lupa. Sasabihin, kailangan din namin ng pera. Oo, ngunit ang Diyos, alam niyang kung paano ka bibigyan. Basahin natin, minamahal ko, Hebreo Kapitulo 11, versikulo 8. Praise God. Dito po sa aklat ng Hebreo Kapitulo 11, ang bersikulo po ay 8. Sa pananampalataya ni si Abraham, nang tawagin ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kaniyang tatanggaping mana at siya ay yumaon na di nalalaman kung saan siya paroroon. Amen. Hindi niya alam niya, Ama Abraham, kung saan siya paroroon.
Iniwan niya yung kanyang kayamanan doon sa kanyang pinanggalingang bansa. Bakit na po natin binamahal? Kung ikay totoong tinawag ng ating dakilang Diyos, gagawin lahat ng pinakamamala po ng paraan upang ikay pagpalain. Kanyang minamahal, ako'y sinasabi ko, minamahal kapatid, tumawag sa akin yung preacher ng Japan. Kausap niyang beloved children, Brother Fred, pwede ka ba sa Japan? Hindi ako nasusunod, minamahal. Ang Diyos na nasusunod. Oo, pwede ako. Kaya sa mga susunod, minamahal, makita po natin, maglalakad ako ng papeles. Hindi ko hiningi. Ang Diyos na nakakaalam ng aking puso't kaisipan, minamahal. Kung naroon ang aking buhay, bakit hindi ako pupunta ron? Ngunit alam ko, naroon ang presensya ng ating dakilang Diyos na kinasabakin ko araw-araw. Hindi ako nagsabi, ang sabi ko kay Brother Roy, pag nakausap mo, beloved children, huwag kang magbabanggit ng pangalan. Ganun po ako, minamahal ko, yun ay natutunan ko. Huwag kang magbigit na pangalan. Kung kalooban ng ating dakilang Diyos, matutuloy ka. Isipin po natin, minamahal. Kung yung pera nga na hindi ako humihingi, ibinigay ng ating dakilang Diyos. Yung kaya sabi nga po, ang mga tao, isasana lahat. Manghihiram ng pera upang makapunta lang doon. Ang manggagawa, ang mangaral ng ating dakilang Diyos, pupunta ron, walang bayad, libre. Bakit minamahal? Hindi ito pinagmamalaki. Hindi pinagmamataas. Ipinapakita lang na ang Diyos alam niya ang iyong kaisipan. Alam ng ating pinakamamala po noon kung saan ka liligaya. Alam ng ating dakilang Diyos kung saan ka gagamitin. Tandaan po natin, minamahal, sa buhay natin ito, huwag tayong magbaka sakali. Tapos na yun. Ang isipin niyo yung katiyakan, minamahal, na Diyos natin, iniisip mo pa lang, ginagawa na niya para sa'yo. Kaya may mga tao, minamahal ko, nababaliw, kinakala magnakaw, magtinda ng shabu, minamahal ko, upang magkamal ng pera. Ngunit, ang isang Kristiyano, maramdaman lang niya ang presensya ng ating dakilang Diyos, higit na yun sa kanyang buhay, sapagkat hindi ito pinagkakalaom kahit kanino. Kahit kanino, minamahal. Kahit pag naparito ka, pagsumikapan mo. Kasi ibibigay yun ng Diyos kung karapat-dapat ka. Ibibigay yun ng pinakamamala Panginoon kung dapat kang pagpalain. Ngunit kung nagpabaya ka isang tiyak na bagay, uuwi kang hungkag sa iyong tahanan, sasabihin mo, Kristiyano ako. No! Hindi. Sapagkat yung pinakamahalaga na wala sa iyo, ang presensya ng pinakamamala Panginoon, itanong mo sa iyong sarili, bakit hindi ko nga ba maramdaman? Kasi puno na yung kaisipan ko ng kagalakan sa libutan. May pera na ako. Meron na ako lahat-lahat. Ngunit ang tanong, meron ka ba ng Diyos? Kaya nga, kayamanan ba o kaligtasan, minamahal? Ang sabi, piliin ang pagkakakilala kay Kristo. Hindi mo siya nakikita. Ngunit nagpaparamdam siya sa iyo. Ginagawa niya lahat ng bagay para sa iyo. Upang malaman mo na siya'y nasa iyong tabi. Na ika'y kanyang inaalagaan. Ika'y kanyang binabantayan. Tinutugon niya iyong panalangin. Isipin mo, minamahal na kapatid. Kung wala tayo sa katotohanan, di sana katulad din tayo ng iba, minamahal ko, si Lord, si Christ, si God, ganun lang sila, minamahal. Tapos na ang kanilang pagsasabi ng ganun. Samantalang tayo paggising natin, itataas natin ang ating kamay, sasabihin natin, thank you, Lord God.
Sinong totoo magsasabi ng salamat? Kundi ang mga anak ng Diyos, minamahal. Humihingi ng tawad. Humihingi ng pangunawa. Pagsusumamo sa atin, dakilang Diyos. Isipin niyong minamahal. Marami ang nawala sa akin magmula nung ako'y umalis sa gawain sa serbisyo. Ngunit natagpuan ko pinakamahalaga. Nasa gawain ito ang presensya ng ating pinakamamahalang Panginoon. Kaligtasan ang nais ko. Mahalaga sa akin ang kaligtasan pinagkaloob ng ating dakilang Diyos. Mahalaga ang pangangaral ng salita ng pinakamamahalang Panginoon sa pangunot panalangin po ng ating minamahal ginagawa ng Pastor Evangelista Willie Stad Almeida, minamahal ginagawa ng Assistant Pastor Linas Almeida. The beloved children, maraming salamat sa kanila, minamahal, na hinihipo ng ating dakilang Diyos sa kanilang puso upang manaig ang katotohanan, minamahal. At narito tayo sa katotohanan, minamahal kapatid. Manatili nawa ito sa atin, minamahal, na hinihiling natin sa ating dakilang Diyos, huwag tayong mawala sa presensya ng ating pinakamamahalang Panginoon. Huwag tayong mawala sa kanyang banal harapan, minamahal. Nabasa natin yung Pilipos 3:8. Basa natin, Pilipos 3:8, mga minamahal. Sa mga tiga Pilipos 3 talatay 8, ganito po ang pagkasulat. Oo nga, at lahat ng mga bagay ay nari kong kalugian dahil sa kadahilanan, kailangan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko. Naalang-alang sa Kanya ay tiniis ko ang kalugian ng lahat ng mga bagay at inari kong sukal lamang upang tamuhin ko si Kristo. Amen. Inamin inako ni Apostol Pablo na sukal lamang yung mga bagay na kanyang tinatanggap para matamo ang Panginoong Jesucristo. The knowledge of Christ. Kung ano magagawa niya sa'yo. Yung po minamahal. Kaya kung narito ka, pag-isipan mo muna mabuti. Si Kristo nga ba o kayamanan? Kasi yung iba, minamahal. Yun ang tungo ng isip. Tatandaan po natin, minamahal. Darating ang panahon. Ilalagay sa iyong tabi yung kayamanan. At narito ang bukas pala ng ating Panginoon Jesucristo. Magtatanong siya sa atin, anak, kayamanan mo ba o ako? Ngayon pa lang, mag-decide ka na. Mag-decide ka na. Sapagkat lahat ng tinanggihan mo, babalik sa iyo. Kung naki Kristo ka, isang tiyak na bagay. Kung nasa Panginoong Jesucristo ka, isang tiyak na bagay. Lahat ay ibibigay sa ng ating dakilang Diyos. Ay mga minamahal, sabi na aking beloved wife, Dad, huwag mo nang banggitin yung ang bahay ko ngayon minamahal, sa kusina, sa mga kwarto, sa salas, puno ito ng isang dangkal na tubig. Doon ako sa second floor, minamahal. Pumunta pa yung bulldozer doon, minamahal. Pati yung tulay ko, minamahal ko, giniba. Hindi kailanman, hindi ako nagreklamo. Kung yun ang gusto nila. Ngunit ang kaligtasan ay nasa akin. Kung tuwan-tuwa, Diablo, na wala kang tulayan. Mahal na mahal ka naman na mahal Panginoon, nakita na kahit sa tubig, dumadaan ka para tumalos sa gawain. Ano ba ikukumpara ko, binamal ko, na makita ko ang aking mga kapatid na narito. Marami tayo kung araw na linggo, nasa ng iba. Maaari naghahanap buhay. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Ngunit sa mga narito, minamal ko na binibigyan ng pagkakataon ng ating dakilang Diyos na makadalo ng Biyernes. Tandaan niyo po, minamahal, hindi magkukulang ang Diyos na biyaya sa bawat isa. Hindi magkukulang. Naranasan ko yun, minamahal. Naranasan ko yun.
Inibanga rin sa akin yung tulay, minamahal. Ngunit gumamit ako ng natawag nilang wader, minamahal ko. Pinakain ko pa yung mga aso doon sa kabila. Isipin po natin, minamahal. Nagsorry nga sila, hindi pa rin may babalik yung tulay. Bahala na kayo, basta ako dadalo sa gawain. Papakita ko na ako'y karapat dapat maging anak ng Diyos. Kaya sa atin, minamahal, kung binigyan ka ng pagkakataon ng malang Panginoon na dumalo. Pag sumikapan mo ito, gawin mo 100%. Hindi lang dumalo ka sapagkat dadalo ka. Hindi, minamahal. Dadalo ka sapagkat kailangan mo ang presensya ng malang Panginoon. Dadalo ka sapagkat nais makita ng Diyos na ikaw, kanyang anak, na pinalakas at pinagaling sa karamdaman na narito. No but, no ifs. Huling versikulo, minamahal. Ang nasa atin, tinanggap natin ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay sa buong daigdig. Parang iba, manalo ng loto, manalo ng sweepstake, kaya matapos yung anak sa pag-abogasya. Maraming paraan ang salibutan upang kumita ng pera. Ngunit di kailanman, hindi nila mararamdaman ang presensya ng Diyos na kailangan ng mga anak ng pinakamamahal na Panginoon. Tandaan niyo po yung mga minamahal. Huwag niyong hayaan yung sarili na pumunta ka rito. Ay pagkatapos ay wala. Punta ka rito sapagkat kailangan mo ang presensya ng ating dakila Diyos. Huling versikulo, minamahal ko. Unang Korinto Kapitulo 2, versikulo 12. Maghanda ating mga awit at manunugtog. Dito po sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 2, versikulo 12. Ngunit atin tinanggap, hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu mula sa Diyos upang ating pagkakilala ang mga bagay na sa atin ay binigay na walang bayad ng Diyos. Isipin niyo mga minamahal, ibinigay sa atin ng ating dakilang Diyos ang kanyang Santong Espiritu upang malaman natin yung mga bagay na ipagkakalob sa atin ng libre ng pinakamamalapan. Ulitin ko, nasa atin na ang lahat ng pinakamahalaga. We have the Spirit of God. Tandaan niyo po yun, minamahal. Walang makababawi nun. Walang makananakaw nun. Ikaw lang kung pababayaan mo ito, mawala sa iyo. Ikaw lang, nasa iyo lang yun kung hindi mo bibigyan dito ng importansya. Nasa iyo lang. Kung hindi mo ito nasain, ngunit sa mga anak ng Diyos na totoo, minamahal. Kaya manan ba ako kaligtasan? Oo, makamit mo ang lahat ng bagay sa daigdig. But you will suffer the loss of your own soul. Tatandapin na yung minamahal. Makakamit mo lahat, bakit hindi? Ngunit mawala ang presensya ng mahal na Panginoon. Itapon kaya sa dagat-dagat ang apoy. Hindi ba masakit yun? Sasabihin mo, ang daya naman. Naglingkod ako ng tapat na walang lingkod. Tanungin mo yung sarili, sapagkat kung mawala ka sa gawa ng ating dakila Diyos, kasalanan mo yun. Hindi kami. Unang higit sa lahat, ang ating dakila Diyos, ang ating malapastor. Sapagkat itinuro nila lahat ang totoo. Itinuro nilang lahat ang paraan upang makapunta ka sa langit. Pag hindi mo ito binigyan ng kahalagahan, ulitin ko, kasalanan mo. Tumayo tayo, minamahal. Awitan natin ang ating dakilang Diyos.
Jesus ang aking buhay. Ikaw, Jesus, ang aking tagapagligtas. Ikaw, Jesus, ang hari ng mga hari. Ikaw ang aking Panginoon. Ikaw, Jesus, ang aking buhay. Sabihin natin totoo sa ating puso, minamahal. Ikaw, Jesus, ang aking tagapagligtas. Ikaw, Jesus, ang hari ng mga hari. Ikaw ang aking Panginoon. Pinakanais ko at inaasam sa aking tungkulin, huwag akong magkulang upang sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan kita ng Ikaw, Jesus, ang aking buhay. Ikaw, Jesus, ang aking tagapagligtas. Ikaw, Jesus, ang hari ng mga hari. Ikaw ang aking Panginoon. Ikaw, Jesus, ang aking buhay. Ikaw, Jesus, ang aking tagapagligtas. Ikaw, Jesus, ang hari ng mga hari. Ikaw ang aking Panginoon. Sandali lang. Ang masakit sa isang Kristiyano, minamahal. Pag bumabalik na yung dating ikaw, yung galing ka sa relihiyon, mapuspos ka o hindi. Yun ang iniisip ng iba, marami na akong pera. Hindi nila alam yung pinakamahalaga sa lahat ng bagay na mautusan. Ramdaman nila ang bisisa ng ating dakilang Diyos. Anong dahilan kung bakit ka narito? Kailangan ka ba ng Diyos, minamahal? O kailangan mo ang Diyos? Isipin po natin yun, minamahal. Ang Diyos, hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, ay sasayo. Siya ang tinatawagan natin. Siya ang pag-asa ng ating buhay. Kung paparito ka, at ganito din lamang para sa relihiyon, umuwi ka na. Wala kang aasahang langit. Wala kang aasahang langit. Ngunit pumarito ka dahil nais mo ng kaligtasan. Gagawin mo lahat para sa Diyos upang minsanan pa ipadarma sa Diyos na ikay mahalaga sa Kanya. Mawi tayo mga minamahal. Hindi ayong uuwi na ako. May papasukan pa kasi ako. Ikaw, Jesus, ang aking buhay. Hallelujah. Ikaw, Jesus, ang aking tagapagligtas. Ikaw, Jesus, ang hari ng mga hari. Ikaw ang aking Panginoon.
Ikaw, Jesus, ang aking buhay. Ikaw, Jesus, ang aking tagapagligtas. Ikaw, Jesus, ang hari ng mga hari. Ikaw ang aking Panginoon. Ikaw, Jesus, ang aking buhay. Ikaw, Jesus, ang aking tagapagligtas. Ikaw, Jesus, ang hari ng mga hari. Ikaw ang aking Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Patuloy nating awitan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Nasa kaligitnaan ng banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Ikaw ang aking Panginoon. Ikaw, Jesus, ang aking buhay. Hallelujah, hallelujah. Ikaw, Jesus, ang aking tagapagligtas. Ikaw, Jesus, ang hari ng mga hari. Ikaw ang aking Panginoon. Ikaw, Jesus, ang aking buhay. Ikaw, Jesus, ang aking tagapagligtas. Ikaw, Jesus, ang hari ng mga hari. Ikaw ang aking Panginoon. Ang aking Panginoon. Ikaw ang aking Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Para sa ating mga minamahal na baguhan, mga bisita kung mayroon man, maging sa ating live webcast viewers, mga minamahal, ang inyo pong napapanood at ang inyong naririnig, ito po ang tunay na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po ang tunay na iglesia ng ating dakilang Diyos. Kayo po ay saksi ngayon, mga minamahal, kung paano kumikilos ang ating mahal na Panginoon sa bawat mananampalataya dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Inyo po nga napakinggan ang mga buhay at pinagpalang patotoo, mga dakilang tanda, mga kababalaghan, mga himala na katuparan ng ipinangako ng ating pinakamamahal na Panginoon na nakasulat sa Biblia. Kung inyo pong ibigay ang inyong buhay, isuko ang lahat sa mahal na Panginoon. Kayo na nanonood ngayon, mga minamahal, kayo man rin ay pagpapalain ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, may 4 na reglamento o susi ng kaligtasan. Kinakailangan niyo po ang 4 na susing ito upang mabuksan ang mga pintuan ng langit at kayo po ay maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Una po ay pananampalataya. Kinakailangan pong sumampalataya ka sa Diyos, sa nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit at
nagpahayag bilang isang tao upang magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng buong mundo. At nabuhay maguli upang patunayan na siya ang nag-iisang Diyos. Wala nang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ang pangalawa po ay pagsisisi. Kailangang pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga nagawang mga pagkakasala at iwanan ang makasalanang buhay na kailanman ay hindi mo na kailanman babalikan pa. Kapag nakita ng mahal na Panginoon na nais mong totoong magbago upang maging banal at matuwid sa harapan ng ating dakilang Diyos, ang ating mahal na Panginoon ay tutulungan ka ng ating dakilang Diyos. Ang pangatlo po ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ang sabi po ng Biblia, sa aklat ng Magawa, Kapitulo 2, ang bersikulo po ay 38, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ipagbabatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Mga minamahal, ito po ay hindi pagsanib sa panibagong relihiyon o sikta. Ito po ay pagsasakatuparan kung ano ang sinasabi ng Biblia, kung ano ang ginagawa ng mga apostolis 2,000 taon na ang nakalipas. Isasagawa natin ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. At ang pang-apat po ay bautismo ng Espiritu Santo. Ang mahal na Panginoon po ang magbabautismo ng kanyang banal na Espiritu sa takdang panahon. Kung kayo po ay maglilingkod sa mahal na Panginoon, dadalo sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos. Ang banal na Espiritu na may tanda ng pagsasalita ng iba't ibang wika, yun po ay darating sa inyo, bautismo ng Espiritu Santo. Sa aming mga minamahal na mga viewers, sa mga sandaling ito, tanggapin niyo ang ating dakilang Diyos. Kahit saan man kayo dako naroon, itaas niyo po ang inyong mga kamay at banggitin niyo po ang panalangin aking sasabihin, kasama po yung tao sa pusong pagsisisi. At sabihin niyo po, mga minamahal, ang katagang aking pong babanggitin. Sabihin niyo po, dakila at magpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay isang taong makasalanan. At ako po ay nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang pagkakasala. Mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito, humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga pagkakasala. Tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong Panginoon, Diyos at Hari ng aking buhay. Maglilingkod na po ako sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tulungan mo po akong masunod ang iyong banal na kalooban. Iniibig kita, mahal na Panginoon. Pumasok po kayo sa aking puso na marumi sa kasalanan. At hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo. Ang lahat ng ito'y aking samot dalangin sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, kami na po ang manalangin para sa inyo. Hallelujah. Dakila at magpala namin ang masalangit. Diyos na mapangyarihan sa lahat, sa matamis at makapangyarihang pangalan mo aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa undalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghelista, aming minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, ang iyong propeta, sa huling kapanahonang ito, dakilang Diyos, marami mong salamat, mahal na Panginoon, sa aming mga beloved live webcast viewers na natao sa pusong tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Iligtas mo po sila, dakilang Diyos, isulat mo po ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay dyan sa langit, mahal na Panginoon. Gawin po silang tunay na Kristiyano sa isip, salita, sa gawa at katotohanan. Pagkalooban mo po sila ng pagkakataon na sila ay makapaglingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Makasama namin sa paglilingkod hanggang sa iyong maligayang pagbabalik. Ang lahat ng ito ay aming samot na langin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga kapatid, tayo po tuloy-tuloy na sa ating pong mga pangailangan. At ang buong pagkataon po ay akin na pong ibinibigay sa ating beloved preacher, beloved brother Benedict Porlahi.
Amen. Praise. God bless you, beloved Brother Odell. Mga mahal, tayo po dadako po sa ating mga pangailangan, ating pong idulog sa ating pong dakilang Diyos, lahat ng ating mga kahilingan sa Kanya, sapagkat ang mahal na Panginoon, siya po ay Diyos na buhay, Diyos na tumutugon ng panalangin ng Kanyang mga anak. Tayo po'y dumalangin, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Mapagpahal namin Diyos ang mga banal sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Sus. Sa unat panalangin po na aming paminamahal at linagal ng Pastor at Evangelista Willis Ada Almeida. Mahal na Panginoon, ang bawat isa sa amin, minsan pa kami nagsusumamo, humingi Diyos ng kahabagan. Sa mo kami nasumpungan sa mga pagkukulang, sa mga pagkakasala. Mahal na Panginoon, patawain po ang bawat isa sa amin, Diyos. At patuloy po namin dinadalangin sa iyo, mahal na Panginoon, ang aming pumahal na Pastor, patuloy pagkalap sa kanya, ibang kalakasan, kalusugan, mahabang buhay, mahal na Panginoon. Ganun po sa kanilang mga minamahal mga anak, Duhal Almeida family, patuloy mo silang pag-ingatan, pagpalain, mahal na Panginoon, maging sa lahat ng mga manggagawa, sa lahat ng aming mga minamahal, mga kapatian, O Diyos, tugunin mo ang lahat ng kanilang mga kahilingan sa makapangal mga pinakamamahal na Panginoon Jesus, ito mga samot dalangin, hallelujah. Mga minamahal, ipatong niyo po ang inyong mga kanang kamay sa inyong mga ulo at yung kaliwang kamay ilagay niyo po doon sa bahagi na nandoon yung karamdaman. Isipin po natin na ang kamay po ng ating mahal na Evangelista nagpatong sa ating mga ulo at sama-sama po natin palayasin lahat ng ulay ng karamdaman. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Upang pagpala namin Diyos ang mga banal sa mga pangalan mo ang pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa unat panalangin po namin minamahal at tinagal na Pastor, sama-sama namin pinapalaya sa iyong mga kapangyarihang pangalan, mahal na Panginoon sa ang lahat ng ulay ng karamdaman katulad ng cancer, leukemia, diabetes, pagkapalas, high blood, be healed right now in Jesus' name. Hallelujah. Be healed in Jesus' name. Hallelujah. Problem be solved in Jesus' name. Vices begun in Jesus' name. Hallelujah. 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 Be blessed in Jesus' name. Be blessed in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Mga minamahal, tayo po ay sumigaw ng 3 beses ng Hallelujah. Praise the Lord bilang ating pong pagkapasalamat sa katugunan na lahat ng ating mga kahilingan, ng ating mga panalangin sa ating pong dakilang Diyos. Tayo po sabay-sabay mga mahal. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Amen. Ating pong palakpakan na ating buhay na Diyos. Amen. Tayo pa ay dadako po sa mga announcement. Habang ating pong binibigay, ating pong bilabadi po ang po muna mahal ang announce. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. God bless you po sa ating beloved preacher, Benedict Porlahe. Minsan ang papumbigyan natin ng malakas sa palakpak ang ating buhay na Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, dear Jesus. At para po sa ating mga announcement, patuloy po tayong nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tayo po ay nakakapagsagawa ng ating mga live webcast, ang ating mga gawain. Pinagpalang live webcast 3 beses sa linggo. Katulad po ngayon ng ating Friday service. Wala pa po tayong overnight prayer, kaya po nananatiling alas 12 po ng tanghali ang ating simula ng ating Friday service at natatapos ng ganitong oras, alas 4 po ng hapon hanggang alas 5. At ang ating Sunday General Worship, nagsisimula po ito ng alas 10 ng umaga, patatapos din po ng alas 4 ng hapon. Ang ating midweek service ay tuwing Wednesday po, nagsisimula po ng alas 12 ng tanghali at matatapos din po ng alas 4 ng hapon. Amen. Praise the Lord. Ang ating TV program po ay tuwing Sabado, tayo po ay nasa PTV Channel 4 at nagsisimula po ng 10:30 ng gabi, matatapos po ng alas 12 ng madaling araw. Ang ating naman pong radio program, The Jesus Miracle Hour, araw-araw po tayo napapakinggan mula Lunes hanggang Sabado,
sa ganap po ng alas 11 ng gabi at matatapos po ng alas 12 ng madaling araw. Patuloy din pong i-like, i-share ang ating mga pinagpalang social media accounts, ang ating YouTube account at ang ating Facebook account. Ang ating YouTube account, JMCIM May Kawayan. Ulitin ko lamang po, JMCIM May Kawayan. At ang ating pong Facebook account, JMCIM May Kawayan, Bulacan. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at dito po natatapos ang ating pinagpalang gawain sa hapong ito. At para po sa closing prayer, binibigay ko po ang buong pagkakataon sa ating beloved brother Edwin Aklan. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you po, beloved Brother Bobby. Tayo po'y manalangin sa ating pagtatapos, mga mahal. Ating pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Opo, dakilang Ama namin sa langit, O Diyos, sa makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa Pangunang Dalangin, ng aming kagalang-galang, minamahal Evangelista, aming mahal Pastor, Wildis Tadalmeda, narito po kami, tao sa puso, aming pinapaabot sa iyo, mahal Panginoon, aming papurit pasasalamat, mahal Panginoon, sa matagumpay na gawain, pinagkaloob mo, mahal Panginoon, sa bawat bahagi na iyong nilingisan, mula sa pag-awitan, mahal Panginoon, sa mga patotoo, maging sa pagpapaliwanag, sa pagbibigay, sa mga awitan ng mga beloved choir, mahal Panginoon, yung nilangisan. Maraming salamat po, hallelujah. Maging sa pagpapaliwanag sa pagbibigay, mahal Panginoon, hallelujah. Salamat sa mga matatapat na mga kapatiran, mahal Panginoon, sus, hallelujah. At higit sa lahat, maging sa iyong banal na salita, mahal Panginoon, sus, hallelujah, na aming napakinggan sa pagitan ng iyong mga ngaral, mahal Panginoon, naging pagkain na aming nagugutom na kaluluwa, mahal Panginoon. At lalo't higit, mahal Panginoon, aming kang pinupurit, pinasasalamatan, mahal Panginoon, sa iyong matamis at banal na presensya, mahal Panginoon, na hindi mo pinagkait sa amin, mahal Panginoon, aming nadama, mahal Panginoon, dakilang pag-ibig sa amin. Maraming salamat po, mahal Panginoon, at sa aming paghiwalay, pag-uwi namin sa aming kanya-kanyang tahanan, ikaw po mag-ingat sa amin, para tingin mo kaming maluwalhati, ligtas sa anumang sakuna at disgrasya at kapamakan. Pagpalain mo kami, mahal Panginoon, ito aking samot panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Panahon niya'y lumipas, unang pag-ibig ko'y nanawik, buhay ko'y nakiayon sa layaw ng daigdig. Sakit ang naitulot sa tuwing nawawala. Sa mga utos, nandiyan ang sa piling mo, nagpapahinga. Ang iyong paglaan sa akin, awa mo'y aking
akin.